Tiniyak ng Malacanang ang matapat na hangarin ni Pangulo Aquino na isulong ang kapakanan ng bansa. Ginawanag ito ng palasyo kaugnay ng pagvito ng Pangulo sa ilang panukalang batas na isinumite ng Kongreso. Ayon sa Malacanang, posible pa rin muling i-refile ang ilang mga batas gaya ng Magna Carta for the Poor sa pagbubukas ng 16th Congress. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Nanindigan ng Malacanang na pangunahing batayan ni Pangulo Aquino ang pambansang interes kaugnay sa ilang navito na panukalang batas. Sagot ito ng palasyo sa pahayag ng oposisyon na counterproductive umano sa mga programa ng gobyerno ang pagvito sa mga panukalang batas. I disagree. I think the President's vetoes were very well thought out and very well measured, and as he said, they were reluctantly done. We understand the hard work that goes into the passage of a bill, and hapon when we were meeting with of Congress, he said, I'm sorry that sometimes I have to veto the bills, but you have to understand that I'm doing it based on national interest. And we would not want to have a situation where we have a bill that's passed that would not be implemented properly, in which case, let's just work closer together to make sure that the bills that come up are not vetoed in the future. Nauna ng pinulong ng Pangulo ang mga kalyado sa Kongreso para palakasin pa ang koordinasyon ng ehekutibo at lehislatura para sa patuluyang reforma sa bansa kaugnay ng pagbubukas ng 16th Congress sa Hulyo. May 60 panukalang batas sa lokal at 11 sa national ang navito ng Pangulo. Well, I think we're working on the process, the legislative process, no, for closer coordination. Isa sa mga sinabi ni Pangulo kahapon sa mga lawmakers was, let's work closer together so that we can move in the same direction altogether. So it's a concern that is being addressed by the palace. Pero git ng kalihim, hindi ibig sabihin ng pagvito ng Pangulo ay hindi na maganda ang intensyon ng panukalang batas. Kabilang kasi sa navito ang ilang probisyon ay ang panukala sa pagkakaloob ng benepisyo sa centenarians, proteksyon para sa internally displaced persons at Magna Carta for the Poor. Say that these bills did not have a good intention. The bills had the right intention, and we agree with the goals and the objectives of those bills. But when you get into the process of implementing the bills, then it becomes problematic. Are they properly funded? Have we identified the funding sources? Do they adhere to the constitutional provisions? Do they open us up to certain legal problems? All of these have to be considered and have been considered when the President has issued vetoes of the bills. At sa pagbubukas nga ng Kongreso sa Hulyo, kailangan tutukan ang pagsasaayos ng mga navito na probisyon. That they've been on recess, no? So we'll probably see a lot of these bills refiled or reconsidered once the new Congress resumes. At sa usapin ng pagdaraos ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC para maiwasan ang pagvito, sinabi ng palasyo na nasa proseso sila ng pagsasaayos ng sistema para sa mas magandang koordinasyon ng dalawang sangay ng gobyerno. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.